Nako po, ang dami hong tumaas ang kilay po, mga kabida, dito ho sa survey na inilabas po mga kabida ng RP Mission Development Foundation, po, no? Ito po ay patukol ho sa tiwala po ng taong bayan po, mga kabida, sa mga opisyal po ng gobyerno. At alam nyo ba kung sino po yung mataas ang marka dito, mga kabida? Wala pong iba, kundi ito pong si Pangulong Marcos at Speaker Martin Romualdez po. Sa kabila po mga kabida ng kinakaharap po na kontrobersiya ng Marcos administration at nitong House of Representatives, po mga kabida. Issue po ng corruption at issue po ng flood control projects po, mga kabida. Isa po sa mga medyo alanganin at tumaas po ang kilay, mga kabida, sa resultang ito, ito pong si Attorney Rowena Guanzon, mga kabida. In-question po niya yung integrity po ng survey na ito. Kasi paano? Unang-una po, balot na balot daw ng kontrobersiya, lalong-lalo na po, ito pong House of Representatives, ito pong si Speaker Martin Romualdez, paano daw niya nalamangan ito pong si Vice President Sara Duterte? Okay? Ni isang presidential survey po mga kabida, na ginawa in the past. Hindi ho lumamang ito pong si Martin Romualdez, po, kay Vice President Sara Duterte. Paano ngayon, nalamangan po ni Speaker ito pong si VP Sara, mga kabida? Ang sinurvey ba ng RP Mission Development Foundation, totoong mga tao? O baka ghost po ito mga kabida, Kasi parang lumabas po dito hindi po alam ng mga respondents ng survey na ito na balot po sa issue, controversial issue po, ito pong si Speaker Martin Romualdez at maging ito pong administrasyong ito, mga kabida. Tila ang tingin siguro ni Attorney Guanzon na baka mga bulag at bingi po itong mga sinurvey po ng RP Mission po mga kabida na hindi po nila alam yung mga nangyayari po sa paligid. Mga issues po na involving officials of this administration, po. Eto, babasahin ko lang po itong article mula sa Ang Balita Ngayon, mga kabida. Alright? Ang titulo po dito, Ghost respondent ba sumagot sa survey na to? Ayan. Matapos ilabas ang survey kung saan lumobo raw ang tiwala ng publiko kay Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez, hindi napigilan ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na questionin ang kredibilidad nito. Ghost respondent ba sumagot sa survey na to? Ani Guanzon, sabay banat na kahit mga benepisyaryo ng AKAP, TUPAD, AIX, Patubig at Barangay Road Projects ay wala ring tiwala kay Romualdez. Dagdag pa niya, imposibleng manguna o lumamang si Romualdez kay VP Sara. Never lalamang si Martin Romualdez kay VP Sara sa kahit anong survey. Binira rin ni Guanzon ang timing ng resulta. Ngayon pa talaga lumamang kung kailan basang-basa ang pangalan niya sa multi-billion pesos flood control ghost project. Ayon. So yun yung banat po ni Attorney Guanzon, mga kabida, sa resulta po ng survey na ito. Ang sabi po niya medyo kaduda-duda daw yung timing. Sa gitna po ng kontrobersiya, aligasyon laban ho kay Speaker Martin Romualdez po mga kabida at ng House of Representatives, may ganitong survey na lumabas para bang crediting the Speaker sa kanyang ginawa, kaya nagkaroon po ng mataas po na kumpiyansa ito pong taong bayan. Diba? Yun nga kahit na ako medyo alanganin po ako sa survey na ito, para bang lumabas dito mga kabida na ito pong mga sinurvey po ng RP Mission walang alam po sa mga nangyayari sa Pilipinas. Okay? Pwede ba yun?
na balot ang isang tao sa kontrobersiya po mga kabida, ganun, mayroon pa ring tiwala po, ano? Okay? Eto, bigyan ko lang kayo ng malinaw na comparison po mga kabida, no? Nabanggit ko na to kanina, ano? Yung presidential survey po. Actually, meron pong dalawang magkasunod na presidential survey ngayong taon, 2025 mga kabida. Ito po ay surveys ng Tanjiri at saka ito pong WR numero, ano, mga kabida. Hindi ko lang alam kung kailan yung exact date, ano. Basta ngayong taon lang po, mga kabida. Unang nagpalabas po ng resulta, ito pong Tanjiri. Doon po sa kanilang presidential survey po, mga kabida, almost runaway winner ito pong si Vice President Sara Duterte, ano. Kung saan po ang pumapangalo po doon is ito pong si dating Vice President Leni Robredo. At itong si Speaker Martin Romualdez, kulelat po mga kabida. Okay? Kung hindi ako nagkamali, hindi po umabot ng 1% po. Okay? Kahit lang po, dumikit lang po kay Sara po mga kabida, hindi po nagawa ni Speaker Martin Romualdez sa survey na yon. Tapos sinundan po mga kabida ng survey po ng WR numero. Ganun, halos magkapareho po yung takbo po ng survey po mga kabida. So sa madaling salita, napakalayo po ano yung lamang po ni Vice President Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ang tanong, paano po ma-reconcile po natin itong survey po ng WR numero Tanjiri, ano, patungkol ho sa mga kandidato na gusto hong tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. At dito ho sa trust rating na sinurvey po mga kabida ng RP Mission Development Foundation. Kasi, ganito lang kasi yung logic eh. Pag may tiwala ang tao sa iyo, kung mataas yung tiwala ng taong bayan sa iyo, okay, bilang pinuno po, mga kabida, ng isang institusyon, ano, sa gobyerno po ng Pilipinas, ganun din sana, ano, yung tiwala po nila kung ang isang leader po ay gustong tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Di ba? Yun lang yung hindi ko maintindihan eh. Malaki nga yung nakuha po ni Speaker Romualdez po mga kabida sa survey po ng RP Mission Development Foundation. And yet, kulelet naman po siya, no? Pagdating ho sa presidential survey. Paano yan? Diba? Kaya nga, ang dami hong nagdududa sa survey na ito. Kasi unang-una po, timely ang survey na ito kung saan po ay basang-basa po, ano? Itong pangalan po makabida ni Speaker Martin Romualdez dahil ho sa issue po ng corruption sa flood control projects. Alright? Pangalawa po, mga kabida, wala sa logic yung resulta po ng survey ngayon comparing to the result of the two surveys para ho sa pagiging Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Di ba kahit siguro kayo, magtataka din kayo, ano? Bakit ang taas po ang nakuha ni VP Sara at bakit siya po ang nanguna sa survey para maging Pangulo po ng Pilipinas? And yet, dito ho sa survey ng RP Mission, mababa po kumpara po kay Speaker Martin Romualdez. Mataas po si Speaker Romualdez. Pag nilay-nilayan daw natin to, mga kabida, kung itong survey ba ay totoo po ito. Okay? Kasi personally, may doubt po ako sa credibility po ano ng survey na to, ano po, mga kabida. Okay? So, siguro hindi natin alam ano kung paano ginawa ang survey na ito, ano po, mga kabida. Basta in general po, mga kabida, kung titingnan po natin yung logic, hindi ko talaga ma-gets. Walang logic po sa tingin ko. Okay? Kung pagbabatayan po natin yung mga previous surveys po, mga kabida, ng mga kilalang mga survey firms, ano? Itong RP Mission Development Foundation, bihira lang po ito mag-survey po, mga kabida, no? Diba? At itong latest na survey po nila, ang dami hong nag-question. Alright? So, yun lang po, mga kabida.
Sa tingin po ni Attorney Guanzon, medyo kaduda-duda po itong lumabas na survey ng RP Mission, ano? At hindi lang po si Attorney Guanzon, ano? Siguro mismo ang taong bayan po, ano? Mga kabida. Okay? Duda dito ko sa survey na inilabas po bago lang, ano? Patungkol ho sa tiwala po ng taong bayan sa mga opisyal po ng gobyerno, ano po. Mantakin nyo ha, kung titingnan po natin yung resulta po ng survey, ano, para ko kay Pangulong Marcos, 71%, ang taas po. Balot na balot nga ito pong kanyang administrasyon po, ano, ng kontrobersiya po ng korupsyon. Ano po, mga kabida. Paano nangyari yon? Sige nga, challenge natin yung ibang mga survey firms. Okay? Ito pong SWS, Pulse Asia, mag-trust survey kayo, no? Sa mga official po ng gobyerno, tingnan natin kung ganun po ba ang lalabas po na survey results. Alright? Okay, pero itong SWS, Pulse Asia, WR numero, ano? Tingin ko lang po, fair po ito, ano? Mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, ano po? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.